Multo yung hospital eh. Alam mo yung multo? Ghost. So kauundas lang. Kaya pala undas hospital ang tawag ko sa ghost hospital. Bakit? Eh nawawala yung hospital eh, na parang kaluluwa eh. Kaya ang tawag dyan ghost hospital. Sa Bulacan, meron nung kami nakunan, hindi nga lang natapos. Hindi Santa natapos. Maria, oo. Puro bakal pa lang ho yung nakatayo. Ayun na nga. Kanina nga, before the setting, naalala ko nung bata ako, yung Casper the Friendly Ghost. Yes. Ginawang movie yan eh, si Bill Opo. Pullman eh. Ang ghost pala, kaya bumabalik yan, unfinished business. So ibig sabihin, ang daming unfinished business, kaya ghost hospital yan. Nakatayo, substandard. Nakatayo, walang doktor at nurses. So dapat pinupunan niya. Nakatayo, wala naman palang x-ray, walang laboratory. O, sino nagmamanage yan? Billion, 500 billion yan na imbestigahan ni Congressman Chel Jokno during the budget hearing. 600 billion pala. Ang function na lang 200. Oho. O, nung tiningnan, substandard. Ang iba, nakatayo, wala naman doktor nurses. O, paano ka magkakaroon ng ganyang problema? May nagmo-monitor ba? May nag-o-audit ba? Wala. So, anong nangyari? Pumunta doon ng isang cabinet secretary ng kalusugan. O, tingnan natin to Sumbong na natin baga maunahan pa tayo. Bakit hindi na-monitor yan? Wala ba kayong dashboard ng 600? Ako, kung tatanungin mo kung anong strategy dyan, bago ako mag-release ng pondo, taon-taon, kukuhanan ko ng picture. Meron akong city health officer, municipal health officer. 1/3, boss, tapos na. Okay, release the budget for the next Congress hearing. Alright, 2/3 na boss na natapos. Okay, meron bang doktor? May nurses ba? May medtech ba? Okay, boss, okay. Ribbon cutting na. Kasi alam mo naman ng mga politiko, di tayo pwede dyan. Magagalit si congressman. May photo op May dapat. photo op dapat yan. At nandyan ka dapat. Ganyan eh. Paano ho kaya nangyari yon na nagpatayo ng 600 na health centers, 400 hindi nagagamit, 200 lang yung serviceable? Oo. Paano ho nangyari yon in the health in the public health sector na kailangan pa naman ng tulong? Oo. Kasi kunyari busy ka at ikaw Secretary of Health. Dapat may undersecretary ka responsible for the Health Facilities Enhancement Program. So, dapat meron kang template man lang. Uso na yan sa ating mga telepono. Mino-monitor mo. Monthly tignan ko Tapos i-screenshot mo kung tapos. Dami mo city health officer eh. Boss. Then quarterly, sasabit mo yan sa palasyo. Boss. Sasabihin ko, boss, pwede ba with the indulgence of the DILG Secretary kay John Vic or DPWH, gusto ko ipaskill to 600 na to at lalagyan ko ng traffic light. Yung red, walang natatapos, boss, binigyan ko ng budget eh. Number 2, ongoing, dilaw. Pag green, yes. Ngayon sasabihin ko ngayon, ang title nun, maya naman kayo, yung nakalagay na pula. Using the slogan of the president. The president, yeah. Ilalagay ko sa social media yan. Yung mga hospital na yan. Mahiya naman kayo. Ngayon, kukuyugin yun. Probinsya namin, hindi tapos. That's the way to do it. Kasi wala eh. You're saying, naging passive o parang naging reactive lang? Yung mga namumuno? Ang unang-unang tingin ko, walang sense of urgency. May pagkatamad. Kasi kung leader ka, 3 taon lang ang, let's say, liderato ka, dapat magtrabaho ka kaagad. Kasi in leading change, dapat agile ka. Tama diagnosis mo, kabagal mong kumilos, wala yan. Yun nga, to the credit of the Secretary of Health, Dr. Liachon, Secretary Erbosa, siya mismo nag-expose nito, Aftermath. And-expose niya to save himself. Kasi naipit na siya Nakita yung datos ni Congressman Chel Jokno You're saying dapat mas naging proactive siya? Of course, attend ka ng budget hearing. Hindi mo alam yung data. Hanggang ngayon, tinitingnan ko na yung 600 dapat yan. Nakaporma na yan. Sino dyan ang hindi nagpe-perform? Sinong accountable dyan? Lahat sila accountable. Kasi ang budget, kinuha sa Kongreso, sa DOH, dapat
from start to finish, minomonitor mo. Mhm. Ngayon, ikaw din makikipag-usap kay Mayor. Mayor, eto na. Gamitin mo na yan kung anong gusto mong gawin. Kung ikaw gusto mong magpakita at raran ka for election, photo op, okay lang, Mayor. Pero tapusin mo, Mayor, ha? Okay. Opo. DPWH, ikaw gagawa. Andyan naman si Vince. Ayusin mo, ha? Ayusin mo si contractor, ha? Tinan mo nangyari sa flood control. Hindi na yung pinansin. Di ba? Mhm. So, dapat kayo, meron kayong task force. Mhm. At lahat kayo, responsibility nyo yan. Opo. Oo. So, this is a failure. Ang tawag dyan, systemic failure. Mhm. Multi-organ failure. Kaya, namatay itong hospitals na to eh. So, ang iniisip ko, bakit hanggang ngayon, wala pa lang na man lang makita kang template doon. So, sa makatuwid, wala silang datos to start with. Kasi kung may datos ka, atin ka ng budget hearing, ganon, wala yan. Hindi tayo magtatagumpay dito. Doon po sa health centers na ipinatayo, 600, tapos 400 doon hindi pala magamit, 200 lang yung nagamit. Ang laking perang nagasto. Sabi nga ho ni Secretary Erbosa, ito daw yung Department of Health counterpart ng flood control scandal ng DPWH. Sino ho dapat managot dito? At dapat managot yan si Secretary Erbosa. Mismo? Kasi hospital yan eh. Di kalusugan yan. Oo. So dapat siya ang steward niyan eh. Ngayon, dapat may collaborative effort dun sa local government unit Opo. na pinaglaanan niya. Pero ipapollow up niya. Si mayor, si gobernador, di ba? And then yung counterpart na niya DPWH, di ba? And then yung contractor. Pero at the end of the day, the buck stops at you. Hindi ka pwedeng magturo na kasalanan yan ni mayor o ng probinsya. Kasi hospital yan eh. Ang hospital, under yan ng iyong programa. Ang tawag HPEP, yung Health Facilities Enhancement Program. So ang mananagot dyan, si Secretary Erbosa. Dapat walang turuan yan. Opo. Oo. Ngayon, kung magiting kang secretary, walang tuturo. Panindigan mo. And then, itama mo. Kung hindi ganyan, turuan tayo ng turuan, wala talaga masosolve tayo. Doc, may masasabi naman po ba kayong positive sa nangyayari ngayon? Oo naman. Nahan ko lang yung mga magre-react sa interview natin. Sabihin, wala na siyang sinabi kundi puro mga masasama, hindi magaganda. Ano pong masasabi nyo? Okay. Parang kay Charles Dickens we are in the worst and the best of times Ang sinabi ko is the worst of time. Ang best of times, we have the enlightenment of the president. In fairness to the president, though I think weak siya, pero nasabi niya yung dapat niyang sabihin. Ang problema lang siya, wala siyang follow through. Yun ang aking tingin. So that's the silver lining. The president has been enlightened. Okay. Number 2, we have a good secretary. Si Vince Dizon, which is hardworking right now and inspiring the whole country. Makikita mo naman sa social media kung sino yung darling of the crowd kasi naman, talagang magtrabaho. And then we have patriotic Filipinos na nagsisilbi sa bayan. ICI, Secretary Rogelio Singson. May edad na pero trabaho pa rin yung security niya, yung health niya. You have Justice Reyes. You have the SGB. These are silver linings na nakikita natin And then ang silver linings, netizens. Binubuhat ng mga netizens para mag-ingay We have journalists like you, like many others na nagpapaliwanag. Kaya lang hindi nagre-resonate to come up with a tipping point by Malcolm Gladwell Hindi ko pa nararamdaman na ganyan siya para mag-change. Di ba nakakatakot yung tipping point, Doc? Well, I don't expect like the EDSA Revolution. Ako, EDSA Revolution baby ako I graduated sa medicine 1985. Nandyan ako sa EDSA 1986, intern. Kami ang first doctors na pumasa under the EDSA, June 1986, during CORI. Hindi ako naghahangad ng bloody revolution. I just want change lang dun sa dapat managot.
At ang nakikita ng publiko, kaya naiinis, yung mga taong sangkot, hindi talaga napapangalanan. We don't want that anymore kasi that will stabilize. But those accountable na talagang dapat accountable, pangalanan na at hatulan na. Kasi kung walang nakukulong dito at walang mapaparusahan, wala itong nangyayaring to. Pagod na ang mga tao sa ganong klaseng revolution. We want a different kind of revolution. It's a moral revolution. Yun ang nakikita ko A moral type of revolution. A type of revolution na magbabago ulit tayo. Katulad noong 1986. Yun ang tinitingin ko. Doon tayo mahina A moral and a patriotic type of revolution. May pag-asa yung pasyente natin? May pag-asa. Alam mo, the last one to go is actually hope Pag-asa. And hindi ako nawawala ng pag-asa as long as buhay ang pasyente. Kahit meron ka nakikitang glimmer of hope, may pag-asa ang Pilipino. Kaya lang, ang oras wala na sa ating side Kailangan magmadali tayo bago tayo talagang bumulusok pababa. Flatline ba? Nahuba tayo o tumataas-taas pa naman? Mabagal na May heartbeat pa. May heartbeat pa pero mabagal na. Tapos bumababa yung blood pressure. Yun ang problema natin. Matataas nga yung mga presyon natin ngayon sa inis dito sa mga kurakot. Mataas ang presyon natin. Kaya lang, may moral courage tayo, may control din tayo, may respeto pa rin tayo sa kanila, may wisdom tayo, may justisya tayo. May paggalang pa rin naman tayo sa kanila. Pero yung dapat anger, dapat ipakita natin in a nice way without, of course, disrespecting them. Yun ang pinaka-importante. Pero Doc, I've always wondered, kami naman sa media, hindi kami nagkulang. Kami yung mga nag-feature ng mga gumagawa yung mga tao ng improvise na mga stretcher, tinatawid nila yung mga pasyente, mga dadalhin sa ospital sa kung ilang ilog at bundok. Hindi kami nagkulang dyan. Pero bakit po kaya ganun pa rin? Parang walang masyadong nagbabago. Lalo na sa countryside, sa mga malalayo nating mga probinsya. Naging makasarili ang mga leader sa countryside Sila lang yung malalaki ang bahay, mayayaman. Sila yung maraming mga kotseng malalaki. Tapos tuwad-tuwa sila pagpipila sa bahay at bibigyan mo ng ayuda. Ganun Yun ang situation sa ating lugar in the countryside I don't know kung ma-change pa yon, kung magkakaroon tayo ng moral revolution. But it's time to enlighten them. And I'm sure kahit may 5% sa puso nila out of 100%, may bait din naman yan. Kung mayaman ka na, how much is enough? Yun ang question How much is enough? Sobra-sobra na di ba? Nasa gobyerno na kayo dati. Sabi ni Miriam Defensor Santiago dati, di ba? For evil to thrive, it's enough for good people to do nothing. Kung sabihin sa inyo yan, ibalik sa inyo. Ang galing-galing niya magsalita. Bakit hindi siya bumalik sa gobyerno para may mag-ingay at may mangonsensya doon? Anong sagot niyo doon? Well, galing ako sa private sector, tapos pumunta ako sa government. Pero pag hindi ko nagugustuhan, at ang tingin ko, masasacrifice yung aking integridad at saka moral values, lumalayo ako. Siyempre, gusto mong tumulong sa gobyerno Pero dapat, hindi mapapalitan kung ano yung pagkatao mo as a person.